Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. What is this, Clyde? At para saan ito? Namamanghang tanong ni Monique nang iabot nito sa kanyang isang kahita. You ask too many questions. Nakangiting sabi nito. Buksan mo na lang kaya. Tumalima siya. Napaawang ang mga labi niya nang makita niya ang kwintas na laman ng kahita. White gold iyon na may heart-shaped diamond pendant. Hindi man siya alahera ay natitiyak niya mamahalin iyon. Bakit mo ko bibigyan ng ganito? Aniya ng balingan ito. Because I want to. Hindi iyon rason. Just shut up and kiss me. Halik lang kapalit niyan. And kiss him she did. Inilabas nito kwintas mula sa kahita. Ito na rin ang nagsuot niyon para sa kanya. Nang maikawit nitong sarahan niyon, ay hinagkan nito ang batok niya. A shiver ran down her spine and traveled all the way down the tips of her toes. Gumapang ang mga labi nito. Binaybay niyon ang gilid ng leeg niya, ang pisngi niya, at ang mga labi niya. She gasped at the sensation he managed to awaken in her, and then he kissed her deeply, passionately. Ramdam niya ang pagtugon ng kanyang katawan sa halik nito. Sumali na rin ang kanyang puso sa pagkakanulo sa kanya. That time around, it seemed it was so hard to stop at just kissing. When his hands started a long, exquisitely delicious journey over her body, she just stood there and let him have his way. Mabilis ang naging takbo ng mga pangyayari. Hindi na nga nila nagawa makapasok sa kwarto niya. Doon lang sa sofa naganap ang hindi niya inaasahang kakahantungan nila. Where were her outdated, old-fashioned, old maidenhood including views when she needed them? Parang inilipad bigla ng hangin ang mga iyon. Dahil kung nandoon pa iyon sa kanyang pagkatao, ay hindi siya dapat ganoon kabilis na nagpaubaya. She felt as if her whole world was turned upside down when a quick rush of sensations flooded her being. Ilang beses pa siyang inangkin ni Clyde sa buong magdamag. Pagising niya kinaumagahan ay wala na ito. Pero nag-iwan ito ng note at ayon doon ay susunduin siya nito sa gabi. Magdi-dinner daw sila nito. Nayakap niya ang sarili. What happened last night was amazing. Dapat siya magsisi pero wala siya makapangganoong damdamin sa kanyang pagkatao. Nawari niya na sanhin na magitan sa kanila ay lalo lang lumalim ang damdaming iniuukol niya para kay Clyde. Hindi siya makadama ng pagsisisi, ngunit ang pangamba ay mabilis na umahon sa kanyang kalooban. She felt so afraid of getting hurt. Hindi niya yata matatapos sa kakahugot ng malalim na hininga si Monique. Siguro nga ay malapit na siyang masobrahan sa oxygen. It was a very daring thing she was doing. Dagdag sa kabang dulot ng paggawa niya ng bagay na iyon na kung dati hindi siya mangangahas gawin ay ang pangamba sa magiging reaksyon ni Clyde. What if he rejected her? Paano kung hindi ito matuwa? Paano kung isipin ito na masyado siyang adelantada? Hoy Manang, nasaan yung empowered woman na sinasabi mo? Naiwan mo yata sa bahay. Balikan mo kaya? Tuya niya sa sarili. She was a different woman now. Ang laki na ipinagbago niya, hindi lang sa anyo, kilos at pananamit, kundi higit sa pananaw niya sa buhay. Mas daring na siya at mas bukas sa mga bagong karanasan at ideya. Kaya nga hayon siya, nasa labas ng hotel suite na alam niyang tinutuluyan ni Clyde. 2 araw na silang hindi nakikita nito, bagaman parati naman sila nagkakausap. Nasa 1-week business conference ito sa Cebu. Pagising niya ng umagang iyon ay may ideyang kumislap sa isip niya. Why not visit him? Pagkatapos sa umatikabong pakikipag-debate sa sarili, ay nagpasya siyang sundin ng utos na makabagong babaeng nanananahan sa kanyang pagkatao. Pumunta siya sa Cebu nang hindi nalalaman ni Clyde. It was a spur of the moment thing. Gusto niya itong makita at sorpresahin. Iyon nga lang, parang kinapos ang baon niyang lakas ng loob dahil parang gusto na niyang umatras. Ring the bell, utos ng kanyang isip. Parang naninigas ang mga kalamnan niya. Hindi niya magawang sundin ang utos na iyon. Oh, for heaven's sake,
Pinilit niyang itaas ang kamay niya at itinapat ang daliri niya sa doorbell na katabi ng pinto. Pero nabahag ulit ang buntot niya. Hindi niya magawa-gawang diinan ng button. Wala sa sariling pinihit niya ang seradura. Napanganga siya nang matuklasan niyang hindi naka-engage ang locking mechanism. Hindi niya alam kung paano nangyari iyon o kung bakit, pero magtatanong pa ba siya? Naglakas loob siyang buksan ang pinto. Malaki ang suite at tumambad sa paningin niya. May receiving area at para may 2 kwarto sa mas loob na bahagi niyon. Akmang tatawagin na niya ang pangalan ni Clyde na makarinig siya ng tinig. Nakulong sa lalamunan niya ang pangalan na kaamba niyang sambitin. May kausap si Clyde. Pero sino? Halos hindi humihinga. Nakinig siya na matama sa usapan. Para siyang tatakasan ng ulirat nang mawari niya na babae may-ari ng tinig. Sino iyon at anong ginagawa nito roon? Napangisi siya. Manang lang siyang naturingan pero hindi siya tanga. May ideya siya kung anong pwedeng dahilan na pagsasama sa kwarto ng isang babae at isang lalaki. Nagsalita ulit ang babae at sa pagkakataong iyon ay lalo siya natigagal na makilala niya ang tinig. Nag-isip siya, mas maganda ba na huwag na lang niyang tiyakin kung tamang hinala niya o mas mabuti na harapin niya ang katotohanan. Ilang sandali niya pinag-isipan ang bagay na iyon hanggang sa manaig ang pagnanais niya makasiguro. With sure deliberate steps, she walked towards the room where the voices were coming from. Malakas ang tahip ng dibdib niya. Naghahanda na siya para masaktan. Maingat na pinihit niya ang seradura ng kwarto. And get hurt she did. Ang sakit na nadama niya sa hinantagpong tumambad sa kanya ay kasing sakit yata na pagsasagawa sa kanya ng open heart surgery nang walang gamit na anesthesia. She saw Clyde and Ira locked in a passionate embrace. Parang wala nang hangin man lang na makakadaan sa pagitan ng mga ito sa higpit ng pagkakayakap ng mga ito sa isa't isa. Magkahinang ang labi ng mga ito. Maigting na nangungusap ang mga iyon. Gusto niya tumakbo paalis. Ayaw niya makita pa siya ng mga ito. Ang problema ay para nanigas ang mga kalamnan niya. Hindi niya maihakbang ang mga binti niya, kaya nanatili siya nakapako sa kanyang kinatatayuan hanggang sa mangyaring iniiwasan sana niya. Ang mapatingin sa kanya ang dalawa. Nauna siya napunan ni Ira. Nagulat ito at kasunod ng pagdako ng mga mata nito sa kanya ay kagyat na pinakawalan nito si Clyde. Sinundan ng lalaki ang tingin ni Ira at ito man ay halata na tigagal na mapako ang mga mata sa kanya. Ilang sandaling wala nakahuma isa man lang sa kanila. Nang makita niya umakma si Clyde na lalapit sa kanya ay saka siya tila biglang binalikan na naglayag na huwisyo niya. Hindi na niya hinintay na mahakbang man lang ito. Bumalikwas siya at kulang na lang ay lumipad sa bilis ang pagtakbo niya. Monique, tawag nito sa kanya pero wala siya ni katitay na kagustuhang lingunin ito. Lalo nang huminto para hintayin itong maabutan siya. Lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo. Mabuti na lang at mukhang nagpa siya ang tadhana na makisama sa kanya. Husto ang pagdating niya sa kinaroroonan ng mga elevators ay bumukas ang isa sa mga iyon. Wala na siyang pakialam kung paakyat ba iyon o pababa. Basta na lang siya sumakay roon. Ang importante sa kanya ng mga sandaling iyon ay ang makalayo siya kay Clyde. Napamura siya na madiskubre niya ang paakyat ng elevator. Nangamba siya na pagbaba niyon ay makasakay na roon si Clyde. Sa unang palapag kung saan bumukas ang pinto ng elevator ay lumabas siya. Hinanap niya ang stairwell at doon siya dumaan pababa. Mataas ang palapag na pinagmulan niya kaya pagdating niya sa ibaba ng gusali ay hingal kabayo na siya. Hindi niya inalintana iyon. Lakad-takpong ginawa niyang pagtungo sa pinto sa lobby. Lumabas siya. Pumara siya ng taxi. Nang hintuan siya ng isa ay dali-dali lumulan siya roon. Labis ang paninikip ng dibdib niya. Gustong-gusto na niyang humagulgol ng iyak para maibsan ang napakasidhing pamimigat ng kanyang kalooban. Pero nagtimpi siya. Nagpahatid siya sa airport. Nang lumipad na sa himpapawid na aeroplano sinakyan niya, ay sakalang niya hinayaang humalagpos ang mga luhang kanina pa nagpapainit sa kanyang mga mata. Wala na siyang pakialam kahit mabahalang katabi niya. Basta umiyak siya ng umiyak. Lumapag na nga sa domestic airport sa Maynila ang aeroplano ay hindi pa rin naampat ang pagtulo ng kanyang mga luha. Aminado si Monique na nakagawa siya ng malaking kasalanan. Masyado niya sineryoso ang pagtatangka niyang paglayuin sina Clyde at Ira at sa sobrang pagsusumig-asig niya ay nakalimutan niya mag-ingat. Hayon tuloy at hindi niya namalayan na unti-unti nang nahuhulog ang loob niya sa lalaki.
It was too late by the time she discovered her mistake. She was already hopelessly head over heels in love with Clyde. Kasabay ng pag-amin niya sa nadarama niya, ang pagtanggap na sa isa't isang kalahating tanga siya. Pinalakas na lamang niya ang kanyang loob. Wala pa mang sigurong taong nabubuhay na hindi pa nakagawa ng pagkakamali. Lahat ng tao ay nakakagawa niyon. Nagkakatalo lang kung paano tugunan ng bawat isa ang pagkakamali na gawa ng mga ito. Nakahanda na siya sa muling paghaharap nila ni Clyde. Tiyak naman niya na mangyayari at mangyayari iyon. Pero kahit naging todong paghahanda niya, inatinag pa rin siya ng pagbukas ng pinto niya isang gabi ay itong tumambad sa paningin niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, para may bara sa kanyang lalamunan kaya halos hindi makalabas ang kanyang tinig. You have to ask me that? Ganting sabi nito. I came to see you of course. We need to talk. Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Dapat siguro uminom siya na napakalamig na tubig. Baka sakali magawang palamigin niyon ang tinig niya. Pero huli na para mahagila pa siya ng malamig na inumin. She just did her best to sound cold and aloof. Again, you have to ask that? Saad ni Clyde. Wala na ka bang ibang alam na dialogue? Pagtataray niya rito. Why are you acting that way? You have to ask that? Nangapi na siya ng linya nito. Hindi mo ba ako papapasukin man lamang? Anang lalaki. Sandali siya nag-isip. Ayaw na sana niya papasukin ito, pero mas mabuti na siguro na sa loob ng bahay sila mag-usap. Hindi siya umimik. Basta lang niya iniwan nakabukas ang pinto. Sumunod ito sa kanya at saka nito isinara ang pinto. Now what? Hindi siya umupo sa sofa. Hindi rin niya ito inanyayahang gawin iyon. What you saw? Oh, please. Spare me that. Putol niya sa nahuhulaan niya pagpapaliwanag nito sa nakita niya. Hindi sa ayaw niya itong bigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Naisip lang niya na bakit ba sila pag-aaksihan ng panahon kung natitiyak na niya hindi siya maniniwala sa anumang sasabihin nito. What do you mean spare me that? Spare you what? Nakakunot noong tanong nito. Spare me the lies. Parang sinampalang itsura nito. He looked terribly hurt. Ngaling-ngaling bawiin tuloy niyang sinabi niya. Nais niya lapitan nito, yakapin at humingi ng paumanhin dito. At bakit mo gagawin yon? Luka-luka? Ikaw nang sinaktan? Ikaw pang hihingi ng paumanhin? Anong kalokohan yon? Ipinalagay mo agad na magsisinungaling ako. Ani Clyde, at kahit sa tinig nito ay mababakas na nasaktan ito. Paano mo ba mabibigyan ng maganda at katanggap-tanggap na paliwanag ang nakita ko na hindi mo kakailanganin magsinungaling? Ganti niya sabi niya. Si Ira na unang humalik sa akin. She burst into my room and kissed me. Let me guess. You tried to stop her but you couldn't. Until you couldn't help but respond. Why she is even there? I have no idea. Ganoon din ako. Nagulat na lang ako na bigla siyang dumating. She said she wanted to see me. She said a lot of things and then she kissed you. Nahihiya kang tanggihan siya kaya hinayaan mo na lang siya. Naniningkit ang mga mata niya dito. Hindi iyon na nangyari. Sure it is. Monique, ano ba? Huwag ka namang ganyan. Pakinggan mo muna sana ang paliwanag ko. Bakit pa? Sigurado ako may magbibigay ka magandang paliwanag. Pero anong saysay nun kung hindi ko naman iyo magagawang paniwalaan? Ganyan pala ang tingin mo sa akin. Napakaliit. Napakababa. Bumuntong hininga ito. I guess you're right. There's no point in my trying to explain. Mukha kasi nahusgahan mo na ako. Hindi lang nahusgahan, kundi nasantansyahan na rin. Okay, fine. If that's the way you want it. I won't force you to do otherwise. Pero sana lang ay nagkaroon ka man lang ng katiting na tiwala sa akin. Nasasabihin ko ang katotohanan. But I guess your trust is something you are not prepared to give me. Hindi siya umimik. What about what happened between us? Anito, what about it? He looked surprised. Ganoon ba ka walang ibig sabihin sa iyo yon? Ganoon ka walang ibig sabihin sa akin? Ha! Kung alam mo lang, binago na ng mundo ko, ang pananaw ko, at ang buong pagkatao ko. Gusto na niyang ibulalas iyon, pero sa tingin niya ay hindi na dapat ito malaman iyon. Hindi naman totally na wala yung ibig sabihin sa akin. Aniya na todo ang pagpipilit na gawing kaswalang tinig. You were my first. I'm sure you know that. That has to mean something. I'm glad you were the first. You made it memorable, and I have to admit it. I enjoy it. Ganoon na lang ang pagsakit ng mga kalamnan niya at pagprotesta ng kalooban niya sa mga sinasabi niya. Pero kumbinsido siya na iyon ang kailangan niyang sabihin. Ayaw niya magkaroon pa ng ideya si Clyde
kung anong tunay na nadarama niya para dito at kung anong tunay na kahulugan sa kanya na namagitan sa kanila. Gee, thanks. Wika nito na nag-uumapaw sa sarkasmo ang boses. Mabuti pala kung ganoon. Kahit paano, natitiyak ko na maaalala mo ko. Ilang sandaling pinagmasdan siya nito. I guess nasisit din kapag kuwan ay wika nito. Yeah, halos hindi marinig ang tinig niya. Mga ka-felisidad, Sa isang iglap, mukhang matatapos ang magandang simula ni na Clyde at Monique. Kaya naman, abangan!